Sa unang aklat ni Samuel, mayroong isang kamangha-manghang kwento sa Biblia tungkol kay Haring Saul at ang mangkukulam ng Endor. Siya ay nag-aalala tungkol sa kanyang mga kaaway, kaya ano ang kanyang ginagawa? Pumunta siya sa ligaw na pakikipagsapalaran upang makahanap ng isang mangkukulam sa Endor na sinasabing nakikipag-usap sa mga patay. Hiniling ni Saul sa kanya na ilabas ang espiritu ni Propeta Samuel mismo para humingi siya ng payo sa kanya. Ang kwentong ito ay kapansin-pansin sa paglalarawang ito ng necromancing. Ang mga tao ay may iba't ibang ideya tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng bahaging ito ng kwento, ngunit ang mangkukulam at ang pagbabalik ng espiritu ay maaaring magkaroon ng mas malalim na kahulugan. Pindutin ang like button at mag-subscribe sa channel na ito para sa higit pang content na tulad nito. Ngayon ang tunay na tanong ay kung ano ang eksaktong humantong kay Haring Saul upang kumonsulta sa isang mangkukulam. Siya ba ay pinarusahan para sa krimeng ito? Alamin natin ito bago tayo pumasok. Para magsimula, sino nga ba si King Saul? Siya ang unang hari ng Israel. Si Saul ay isang mahinhin na tao. Siya ay mula sa tribo ni Benjamin at ang kanyang ama ay si Kish. Sa kabila ng pagiging isinilang sa isang iginagalang na pamilya at pagiging kahanga-hangang maganda at matangkad, nagtrabaho siya bilang isang magsasaka tulad ng marami pang iba. Noong una ay hindi sigurado si Saul sa ibig sabihin nito. Ngunit nang umalis siya sa harapan ni Samuel, binago ng Diyos ang kanyang puso at nagsimula siyang manghula. Sa kabila ng makabuluhang pagbabagong ito, nanatiling mapagpakumbaba si Saul at hindi man lang sinabi sa kanyang pamilya ang tungkol sa pagiging hari. Nang maglaon ay ginawang hari si Saul sa isang pampublikong seremonya ni Samuel. Gayunpaman, nagpakita siya ng pag-aatubili na yakapin ang kanyang bagong nahanap na papel. Sa kabila ng pagiging pinili, sa simula ay sinubukan ni Saul na iwasan ang mga pananagutan ng paghahari na nagpapakita ng kawalan ng pananabik para sa posisyon. Ito ay nagpakita na si Saul sa simula ay hindi nagnanasa sa kapangyarihan. Ang paghahanap sa kanya ay humantong sa pagkatuklas na itinago niya ang kanyang sarili sa mga suplay. Binibigyang liwanag ng pangyayaring ito ang unang pag-aatubili ni Saul at ipinahihiwatig na wala siyang mapagmataas na disposisyon noong panahong iyon. Naging hari si Saul noong panahon na ang mga Filisteo ay isang malaking banta sa Israel. Ang Israel, na binubuo ng aling 2 tribo, ay nagkaisa sa loob ng humigit kumulang 200 taon sa pamamagitan ng kanilang mga paniniwala at ritual sa Shiloh. Ngunit ang mga Filisteo na may malalakas na sandata ay nagdulot ng malubhang hamon sa katatagan ng Israel habang si Saul ay hari. Pagkatapos maging hari si Saul, gumawa siya ng katulad na gawain sa mga hukom na nauna sa kanya. Tulad ng pagprotekta sa Israel mula sa mga kaaway, si Saul ay nagkaroon ng napakaluwalhating sandali sa kanyang buhay. Ang Jabesh Gilead, isang lungsod sa silangang bahagi ng Israel, ay nagdurusa sa ilalim ng mapang-aping pamamahala ni Nahash, ang hari ng mga Amonita. Gumamit si Nahash ng malupit na taktika tulad ng pagdurog sa kanang mata ng kanyang mga biktima na hindi lamang nagdulot ng pisikal na pinsala, kundi nagsilbing isang nakakahiyang anyo ng panunupil sa Israel. Naapektuhan ng pang-aapi na ito ang mga tribo ni Gad at Ruben na naninirahan sa malapit. Desperado para sa kaluwagan, sinubukan ng mga elder ng Jabesh Gilead na makipag-ayos ng isang kasunduan kay Nahash para magkaroon ng kapayapaan. Gayunpaman, nakakatakot ang mga kahilingan ni Nahasya. Iginiit niya na sumang-ayon sila na dukit ang kanilang kanang mata, isang kondisyon na idinisenyo upang pababaing at pahinain sila. Ang mga matatanda na natatanto ang kabigatan ng sitwasyon ay humingi ng maikling panahon. Ginagamit nila ang panahong ito upang humingi ng tulong sa kanilang mga kapwa Israelita. Sa kanilang paghahanap ng tulong, nagpadala ng mga mensahero sa buong Israel kasama na sa Gibeah, ang sariling bayan ni Saul. Si Saul, bagaman pinahiran ng langis bilang hari, ay namumuhay pa rin ng isang abang buhay bilang isang magsasaka. Nang marinig ni Saul ang mga kalupitan ni Nahashi, lubhang naantig si Saul at pinuspos siya ng Espiritu ng Diyos ng matuwid na galit. Bilang tugon, hinikayat ni Saul ang mga tao ng Israel na kumilos na sinasagisag ng kanyang marahas na pagkilos ng pagpatay ng isang pamatok ng mga baka at pamamahagi ng mga piraso sa buong lupain upang ipahiwatik ang mga kahihinatnan ng hindi pagkilos. Ang panawagan ni Saul ay nagkaisa ang mga tao at nagtipon sila ng isang mabigat na hukbo upang harapin ang mga Amonita. Sa pamamagitan ng estratehikong pagpaplano at banal na interbensyon, pinangunahan ni Saul ang kanyang mga hukbo sa tagumpay, pinangalat ang mga Amonita at tinitiyak ang kaligtasan para sa mga tao ng Jabesh Gilead.
Ang tagumpay na ito ay hindi lamang nagpalaya sa mga inaapi, kundi nagpatibay din sa pamumuno ni Saul at umani sa kanya ng suporta ng mga tao. Ang panahon ni Saul bilang hari ay kadalasang nakatuon sa pagtatanggol sa Israel mula sa mga kaaway, katulad ng mga hukom na nauna sa kanya. Nakipaglaban siya sa mga Pilisteo at mga Amalekita, ngunit hindi gumawa ng maraming pagbabago sa loob ng bansa. Ang kanyang paghahari ay hindi tulad ng karaniwang mga monarkiya sa silangan na may mga magagarang palasyo o isang malaking korte. Sa halip, ang kanyang kabisera sa Gibeah ay isang simpleng kuta. Matapos ang mga tagumpay ni Saul sa labanan, si Saul ay nahaharap sa isang krisis. Ipinaliwanag ni Samuel na dahil binaliwala ni Saul ang mga utos ng Diyos, pumili ang Diyos ng ibang tao upang maging hari. Ang taong ito ay si David, na kalaunan ay naging isa sa mga pinakatanyag na hari ng Israel. Ang sandaling ito ay minarkahan ng isang mahalagang pagliko sa paghahari ni Saul dahil ipinakita nito ang kanyang kabiguan na mamuno ayon sa kalooban ng Diyos. Ang pinakamahalagang tao sa buhay ni Saul ay sina Samuel at David. Ang suporta ni Samuel ay mahalaga para kay Saul upang maging hari, ngunit ang kanilang pagbagsak ay nagkaroon ng malaking epekto sa pagbagsak ni Saul. Ang mga pagkakamali ni Saul sa mga ritual ng relihiyon, tulad ng paggawa ng mga sakripisyo ng walang pahintulot at hindi ganap na pagsunod sa mga batas ng relihiyon, ang pagkawala ng suportang ito mula kay Samuel ay nakaapekto sa kalusugan ng isip ni Saul at sa kanyang katanyagan sa mga tao. Sa paglipat kay David, umasok siya sa korte ni Saul dahil sa kanyang husay, sa pakikipaglaban at sa kanyang talento bilang isang alpa. Kilala siya sa pagpapatahimik ng hari sa kanyang musika, ngunit naging puntirya rin ng paninibugho ni Saul dahil sa kanyang mga tagumpay sa labanan. Sinubukan ni Saul na patayin si David ng palihim at sinubukan pa niyang ibalik ang sarili niyang pamilya laban sa kanya. Ngunit nang mabigo ang mga planong iyon, hayagang ipinahayag niya ang kanyang intensyon na pumatay. Tumakas si David kay Felicia upang maiwasan ang walang humpay at walang kabuluhang pag-atake ni Saul na iniligtas siya mula sa walang humpay at manik na pag-atake ng hari. Ipinakita nito kung paano lumala ang kalusugan ng isip ni Saul sa paglipas ng panahon. Ang sariling anak ni Saul, si Jonathan, ay maaaring nakaramdam ng sama ng loob o paninibugho kung tutuusin. Alam na alam ni Jonathan na nawala sa kanya ang pagkahari dahil sa kasalanan ng kanyang ama at na si David ang magiging hari sa halip. Ngunit si Jonathan ay handang maging pangalawa kay David kung iyon ang plano ng Diyos. Gayunpaman, hindi ito narinig ni Saul. Siya ay natulak na habulin si David sa ilang, na desididong wasakin ang lalaking pinili ng Diyos. Sa kanyang paninibugho na galit, sa kalaunan ay tiningnan ni Saul ang kanyang sariling mga sundalo bilang mga kasabwat laban sa kanyang kaligayahan at ang mga pari ng Diyos bilang mga traidor laban sa kanyang buhay. Pinatay niya ang daan-daang inosenteng tao sa paghahanap kay David. Ang isang kapansin-pansing halimbawa ay nang walang kabuluhan niyang pinatay ang 85 na pari sa Nob. Kaya paano nakilala ni Haring Saul ang mangkukulam ng Endor? Sa pagtatapos ng kanyang paghahari, si Haring Saul ay napaharap sa isang malagim na sitwasyon. Ang mga Filisteo ay handang makipagdigma at siya ay napuno ng takot sa pagkamatay ni Samuel. Sinubukan ni Saul na humingi ng patnubay mula sa Diyos, ngunit nanatiling tahimik ang Diyos, hindi tumutugon sa pamamagitan ng mga panaginip o rum, isang kasangkapan sa paghula o mga propeta, nalabag sa mga batas ng Israel. Nais niyang magsagawa ng siyans, ngunit ano nga ba ang syanse? Ito ay isang maliit na pagtitipo ng mga tao, kasama ng mga ito ang isang espiritista o medium na nagtatangkang makipag-ugnayan sa mga espiritu ng mga patay. Ang mga seance ay hindi bago. Ang kasanayan ng pagtatangkang makipag-usap sa mga patay ay makikita sa bago at lumang tipan. Sa kabila ng dati ng pagpapaalis ng mga medium at spiritus mula sa lupain, mayroon pa ring natitira, kabilang ang natagpuan ng kanyang mga lingkod sa Endor. Ipinapakita rin nito ang kanyang pagpapaimbabaw habang siya ay humingi ng patnubay mula sa isang pinagmulan na itinuturing niyang labag sa batas. Ang kaganapang ito ay nagmamarka ng isang makabuluhang pagbaba sa relasyon ni Saul sa Diyos na nagpapakita kung gaano siya nalayo sa pabor ng Diyos at sa kanyang sariling mga prinsipyo. Sa isang desperadong hakbang, si Haring Saul ay nag-ayuno buong araw, nagbalat kayo, at sumama sa dalawang tagapaglingkod upang makita ang mangkukulam ng Endor. Ang mangkukulam ay nag-aalangan, natatakot na baka ito ay isang bitag, ngunit tiniyak ni Saul sa kanya na hindi siya mapaparusahan at iginiit na makipag-usap kay Samuel. Sa panahon ng seance, nagpakita si Samuel na ikinagulat ng babae na pagkatapos ay natanto ang tunay na
pagkakakilanlan ni Saul at nagtanong kung bakit niya ito nilinlang. Si Saul, na hindi makita ang nakita ng babae, ay hinimok siya na huwag matakot at ilarawan kung ano ang kanyang nasasaksihan. Inilarawan niya ang pagkakita ng isang makamulto na figura na umuusbong mula sa lupa na naglalarawan sa kanya bilang isang matandang lalaki na nakasuot ng balabal. Napagtanto ni Saul na si Samuel iyon at yumuko. Nagpatira pa ang kanyang mukha sa lupa. Sa kanilang pag-uusap, tinanong ni Samuel si Saul kung bakit niya siya inistorbo sa pamamagitan ng pagpapaakyat sa kanya. Ipinaliwanag ni Saul ang kanyang kalagayan sa mga Filisteo at kung paano hindi na siya sinasagot ng Diyos. Pagkatapos si Samuel ay naghatid ng nakakatakot na mensahe kay Saul. Kinuwestiyon ni Samuel ang desisyon ni Saul na sumangguni sa kanya ngayong iniwan siya ng Panginoon at tumalikod sa kanya. Ipinaalala niya kay Saul na tinupad ng Panginoon ang kanyang mga hula sa pamamagitan ni Samuel, kinuha ang kaharian mula sa kanya at ibinigay ito kay David, isa sa mga kapitbahay ni Saul. Nangyari ito dahil hindi sinunod ni Saul ang Panginoon at hindi natupad ang kanyang utos na lipulin ang mga Amalekita. Dinalaan ni Samuel si Saul na ibibigay ng Panginoon siya at ang Israel sa kamay ng mga Filisteo at kinabukasan, sasamahan siya ni Saul at ng kanyang mga anak sa kamatayan. Bukod dito, ibibigay ng Panginoon ang hukbo ng Israel sa mga Filisteo. Nang malaman ni Saul ang kaniyang kapalaran, napuno ng takot si Saul. Nakilala ng mangkukulam ang kaniyang pagkabalisa at napagtanto na hindi siya kumakain buong araw, naghanda ng pagkain para sa kanya. Nang sumunod na araw, namatay si Saul at ang kanyang mga anak sa labanan. Ipinahihiwatig ng sipi na ang figura, ang mangkukulam ng panloob na Saul, ay si Samuel mismo. Ang tunay na pagkagulat ng medium nang makita niya si Samuel, gaya ng ipinahiwatig ng kanyang screen, ay nagpapahiwatig na hindi siya gumagawa ng ilusyon. Bukod pa rito, ang espiritong bumangon mula sa lupa ay tahasang tinatawag na Samuel sa teksto. Walang binanggit na ang espiritu ay lumilitaw lamang na si Samuel o ang medium na nag-aakalang ito ay Samuel. Direktang kinikilala ng teksto ang espiritu bilang Samuel. Higit pa rito, ang mensaheng inihatid ng espiritu ay makatotohanan. Habang nangyayari ang kasunod na kapalaran ni Saul gaya ng hinulaang, malamang na ang mangkukulam ng Endor ay inaasahang makipag-usap sa kanyang pamilyar na espiritu na pinaniniwalaan na isang demonyo. Sa panahon ng seance, ito ay maaaring ipaliwanag ang kanyang nagulat na reaksyon nang makita si Samuel sa halip. Ang kwento ng mangkukulam ng Endor na tumatawag kay Samuel ay hindi nagmumungkahi na ang mga seance ay matagumpay sa pagpapatawag ng mga patay o ang mga mangkukulam o mga medium ay talagang nakikipag-usap sa mga namatay na individual. Ayon sa mga paniniwala sa Biblia, kapag may namatay, ang kanilang kaluluwa ay dadalhin sa langit o impyerno. Walang konsepto ng mga espiritong gumagala sa lupa, naghahatid ng mga mensahe sa mga nabubuhay o nagbabalik dalaw. Anumang pagsasabi ng pakikipag-ugnayan sa mga yumaong mahal sa buhay ay itinuturing na isang mapanlinlang na pakana na inayos ng mga demonyo. Mahigpit na ipinagbawal ng Diyos ang mga gawain tulad ng necromancy, channeling at consulting medium sa sinaunang Israel. Gayunpaman sa sitwasyon ni Saul, pinahintulutan ng Diyos si Samuel na bumalik upang ipahayag ang pangwakas na paghatol sa masuwaying hari. Sa kabila ng pagwawalang bahala sa patnubay ni Samuel habang siya ay nabubuhay, si Saul ay makasalanang humingi ng payo mula sa kanya pagkatapos ng kanyang kamatayan. Ang pagsuway na ito ay isa sa mga dahilan kung bakit nahaharap sa paghatol. Dumating na sa dulo ang video na ito at kung nagustuhan mo ito, mag-click sa like at subscribe buttons.